Good morning mga kapadyak. Ayan, medyo napahinga tayo sa pagdadrive ng Uber. Medyo busy tayo sa sa trabaho. Tsaka namaga yung mata ko nung last week. Di ako nakalabas. Ayan, naman na ako. Nagsimula ako ng mga 9 9. Medyo ngayon, medyo mabagal. Nakakalimang trips pa lang ako. Pero may surge eh. So kada trip may may dagdag na na bayad. Yun lang din ang isa sa maganda sa pagdadrive ng Uber. Pagka ganyan may surge. May mga gusto lang akong sagutin na mga tanong kung worth it ang ang pag Uber, mga ganito. Uber Eats, Uber Drive, Didi. Sa tingin ko naman, oo, kasi saan ka naman kukuha ng pera kung patunga-tunga ka lang sa bahay, no? Buti nga't may mga ganito rito at napakadaling mag-apply. Padala mo lang lahat ng mga requirements. Download mo yung app. Tapos padala mo lahat ng mga requirements na hinihingi. Tapos yun, pwede ka na magsimula. Worth it naman ang pag sa side hustle ng ganito. Kikita ka rin. Yung Amazon Flex nga in-applyan ko eh. So na-approve na yung yung application ko. Pwede na magsimula pero tinatansya ko po yung yung scheduling. Kasi nagtatrabaho din ako sa aking freelance na trabaho. So marami kang pwedeng pagkakitaan dito. At hindi ka patamad-tamad, kikita ka rito. Kaysa yung patambay-tambay ka lang sa bahay. Tapos ka na, nakakapasyal ka na, kumikita ka pa. Maraming gumagawa ng ganito rito eh. Yung mga gustong kumita ng extra income. Mabilis siya. Mabilis kang, basta tumunog yung app mo, pera yan, sigurado yan. Hindi naman, kagaya ng mga sinabi ko ng mga nakaraang videos ko, hindi araw-araw parehas. May matumal, may malakas. Merong araw na lahat ng napipick up mong yung mga nagbubook sa'yo, malalapit lang yung destinations, pero volume. Malalapit pero volume. Merong araw na konti yung naisasakay mo pero ang lalayo. So mas malayo, mas malaki syempre ang bayad. Okay naman ang ganitong yung iba nga dyan talagang full time nilang ginagawa yung paggaganito eh. Yung iba dyan talagang lalabas siya ng umaga, uuwi yan gabi na, mga 9, 8 ngayon. Maghapon silang nagmamaneho sa Uber. Yung iba nga dyan kumikita sa isang buwan kumikita sila ng $5,000 ganyan. 5 to 6. Doon yun sa mga talagang busy na area sa city yan. Dito naman sa area namin not bad, marami rin nagbubook. Tsaka konti lang dito sa area namin ng nagaganito eh.
Kaya yan, antay-antay lang muna tayo. Nilinis ko tong sasakyan kasi yung huling sumakay ano, madumi yung paa, may mga grass yung ano. Yung ginagawa ko pagka ganun, nililinis ko na lang kagad kasi pag naipon mas mahirap linisin. Tsaka nakakaya sa ibang customer, marumi yung sasakyan mo. Kaya yan, nilinis ko na ulit. Ayan o. Malinis. Para walang masabi ang mga customer natin. Tsaka syempre, ayoko din ng maruming sasakyan. Maarte ako sa sasakyan eh. Ako naglilinis ng sasakyan kahit mula nung nagkaroon akong sariling sasakyan noon. Ako talagang naglilinis niyan. Kasi syempre, sinasakyan din ng mga anak ko, misis ko. Kailangan malinis. Pagka uuwi na ako, inaano ko muna yan, nililinis ko ng maigi. Pinupunasan ko yung mga upuan, yung mga doorknobs, yan. Tapos ini-sprayan ko nito. Oh, di ba? Disinfectant. Importante yan. Hindi maiwasan syempre yung mga ibang customer. Lalak ko lang tong pintuan kasi may papalapit na palapit na tao, suspicious looking. Mahirap na. Kaya yan, worth it ang pag-Uber tsaka yung mga ibang side hustles dito. Basta't masipag ka nga dito sa Australia, nakikita ka. Wala kang dapat ikahiya. Marangal na trabaho. Professional ang trabaho na to at professional driver. Nagmamaneho ka para ka kumita eh. Yan. Basta't may goal ka sa buhay, may target ka. Ako may goal ako sa every week kasi may goal ako na kailangan kitain ko para mas efficient yung araw. Kailangan sa isang linggo ma-reach ko yung goal na yun. Kasi syempre yung service ng sasakyan, sagot mo yun. Malaking sasakyan pa tong gamit ko. Medyo mahal ang service nito eh. Nakukuha ko naman lahat sa pag-Uber. Saka dapat siguro yung pag ganito ang mo, yung medyo tipid sa gasolina ang sasakyan. Kasi itong ginagamit ko ngayon eh. 2.5 liter siya na may turbo pa. Itong ginagamit kong sasakyan. Subaru na XT. Pero ayos naman. Hindi naman siya ganun katakaw. Siyempre pagka binirit mo ng binirit yung turbo niya papalo yung turbo. Pero dahil dyan lang naman yung hatid, hindi rin naman hindi nag-activate yung turbo niya. May certain siya, yung tachometer niya, yung RPM niya. Pag umabot na sa mga 2,500 RPM saka papasok yung turbo. Hanggat maaari, hindi ko pinapaabot sa ganun para yung turbo niya hindi mag-activate.
Kundi baka mapunta lang sa gasolina yung kikitain mo. Eh, ayan, maano ang pag-Uber dito. Kikita ka. Maraming nagba-vlog ng mga Filipinos dito sa Australia. Gumagawa ng ganito. Mga professionals din, may mga normal jobs. Sideline lang talaga. Kailangan mo talagang magsipag. Hindi naman porke nasa bansa kang ganito, maganda trabaho mo eh. Pakaangkaan ka na lang. Kailangan take advantage of the opportunities. May mga oportunidad na ganito. Grab nyo, try nyo. Kaysa nakatunganga lang kayo sa bahay. Magano kayo, labas kayo. Parang ginagawa ko, 3 to 4 hours. Matagal na nga yung 4 hours eh. Minsan 2 hours lang ako lumalabas eh. Kasi nga may normal job tayo. Kumikita ka. 3 to 4 hours, ayos na. Hindi ako lumalabas ng hapon. Labas ako paghatid ko sa mga anak ko ng 9. Ayan, ino-on ko na yung mga applications. Yan. Mararamdaman mo naman pag mabagal minsan. Isang oras lang. Uwi na ako pag naka 80 na. $80, tingnan mo. Saan ka naman kukuha ng $80? Nakatunganga ka lang sa bahay. Kaya yun, payo ko sa mga kagaya kong Filipinos, kung may spare time kayo, kaysa gumastos kayo ng gumastos. Siyempre tayo mga Filipino, ako personally gusto ko pa rin mag-retire sa atin. Kaya habang may oportunidad ng mga ganito, samantalahin natin. Mag-ipon tayo. Hindi yung nag-abroad ka, yung kinikita mo sa trabaho mo, winawaldas mo rin. Sa bagay, kanya-kanya naman tayo ng trip sa buhay. Payo ko lang yan. Tagal na rin akong nasa abroad. Halos magta 20 years na. Kaya payo ko lang, yan, may mga ganitong oportunidad. Kanain nyo ng kanain. Kita kayo, mag-ingat kayo. Yan. Mamaneho. Mag-ipon. Minsan, i-treat nyo rin yung sarili nyo. May gusto kayong bilhin, sapatos. Kain sa labas. Yan. Pero payo ko, mag-ipon kayo. Siyempre, lahat tayo tatanda. Pag may pamilya ka, yung mga bata, lumalaki. Oops, ito. Hatid ko muna ito. Ito, maganda-ganda to. Mga nasa $30 to. Okay, kita tayo ulit mamaya, mga kapadyak.